Ano ginagawa mo dyan nyo? Ito po, nagtitesting po tayo ng projector ng para sa sasakyan. Sobrang Yan ba? lakas ito. Sobrang lakas ito mga katek. Lakas ba? Yung isa, anong ginagawa mo dyan? Welding machine yan? Welding machine to, mahirap. Mahirap? Mahirap. Okay, thank you. Okay. At ito naman. Christian Paul. Anong ginagawa mo dyan, Christian Paul? Bakit patayo-tayo ka dyan? So, isang welding machine. Yan, ito po yung mga kasama natin dito, no? Ako ang pinaka-pro ko sa welding machine. Ay, ang galat na naman. At turon kay Lime Jones, isang component Sony. Yan. Tapos yung nagtago yung technician sobrang hirap ang trouble. Lime Jones. So yun magandang araw ulit sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating munting channel, no. Bali meron tayong konting update na naman sa ating ginawa ngayon. Bali ito isang Samsung 43 inches, no, hindi pa to Smart TV. Yan, kasi wala po siyang Wi-Fi module. Ito po yung kanyang mainboard. Ayan. Tapos yung kanyang T-con, then top board na. Ayan. So mapapansin nyo na gamay Samsung. Buo na po yan. Okay na po yung TV natin. Ayan, kasi na-troubleshoot na natin yan. Bali yung gagawin natin is magre-recap po tayo, no, kung ano yung kanyang problema at ano yung kanyang naging sira. Bali bago yan is pakita muna natin yung model niya. So yung model nito is ayan, UA43, malabo UA43 N503 AR. Ayan, so dito ka lang muna ilagay. Bali yung problema nito nung una, hindi pa natin na troubleshoot, is wala po siyang walang standby. So parang dead set po siya, kasi wala naman po tayo nakikitang standby doon sa kanyang indicator dito. So nung nabuksan natin, nakita natin na yung problema niya is asa na yun, hindi ko na makita. Unang una sa pagbukas natin, unang nakita natin is yung alikabok niya. Ayan, marami po ko siyang alikabok. Hindi pa natin ito nalinisan kasi gagawin pa natin ng video. Ayan. So nung unang bukas natin is nakita natin dito is yung kanyang bloated na capacitor ito. Ayan, yung value niya is 470 over 25 volts. Pero hindi po talaga ito yung sira, kasi kung tinitest natin to ng anong tawag doon, ESR natin is meron pa namang laman. So hindi pa po siya totally na walang laman o patay talaga yung capacitor natin ito. Pero pinalitan na rin natin yan. Bali yung pinalit natin is po siya, 470 symbol IUF po. Tapos yung voltahe niya, yung over voltage niya is 35 instead of 25 volts. Ayan, 25 volts ang original niya. Ginawa nating 35 volts. Then yung sira pa niya kung bakit wala po siyang standby, dead set po siya, is yung secondary diode niya yung magsusupply sa may 12 volts. Yung 12 volts natin na diode dito, ito yung zero, ito. Tapos dalawa kasi yan nakaparallel. So kung i-check mo yung dalawang diode na yan, shorted yan kasi shorted yung isa. So ang ginawa ko is tinanggal ko yung dalawa, yung bawat paa. Pag-iisang paa ng ating diode, tinanggal natin yan. So isa lang yung nagkaroon ng problema, isa lang yung shorted, no. So ito yung shorted niya, o yung kabila okay siya. So yung pinalit natin is ito yung original niya, shorted na diode, ayun. Bali yung number is, kita ko ba to? Number niya is MBR 38150SS. So yung pinalit natin is po siya, SR5150. So ito yung mga kadalasang pinapalit natin, no, sa mga ganitong sira ng Samsung. Ito yung mga pinapalit natin na or value ng diode na pinapalit natin nasa mga, ang tawag doon, 5 amperes then 150 volts. So okay po yan. Bali isa lang po yung pinalitan natin, kasi yung isa okay pa naman. So kadalasan kasi pag mga ganito is dalawa na yung pinapalit natin, pero ito isa lang yung pinalitan natin, no. Ayan. So okay naman, hindi naman po siya mainit. Normal lang po yung init ng ating diode. So ito lang, medyo simple lang po yung mga sira ng mga ganitong unit, no. Kung walang power, kasi mga 3 beses ko na to na encounter na walang power, yung problema is shorted yung secondary diode. Ayan. So yung isa namang na encounter natin, wala po siyang power. Yung problema naman is yung kanyang MCU.
Ayun, so dalawa lang po yung encounter natin, no, nasira na ganitong unit. Pag walang power o walang standby, sira yung diode or yung ating MCU. May na-encounter din ako nito, panel issue siya, hindi na talaga na-repair yung panel natin. So dinala sa service center, tapos pinalitan ng buong panel na umabot ng 25,000 yung gastos, no. Ayun. So okay na po yung unit natin, no. Ayan. So goods na po yung unit natin. So ito lang po yung gusto kong bahagi. Bali recap lang po to sa ating ginawa ngayon. Medyo simple lang, pero kailangan talaga na sa mga technician na po yung ganitong pagre-repair, no. Sa mga gusto magdi-DIY dyan, so nasa sa inyo na po yan. Ayan. So hanggang dito lang po yung video natin, mga paps, no. Maraming salamat sa mga nanood. May God with us always, and this is your service, The Technician, and see you in our next video. Bye bye.